Mga bata, magsasayo kayo sa ating panalangin. Miss Bessie, maaaring mo ba ang pangunahan ng ating panalangin? Magandang araw mga bata! Magandang araw po, teacher. Kamusta naman kayo? Mabuti naman po. Mabuti naman! Handa na ba kayo sa ating tatalakayin ngayong araw? Opo, teacher. Sige nga, kung talaga kayo handa, magsitayo kayo. Naroon ba kayo ng hep-hep-hooray? Opo, teacher. Ganon, ganito ang ating gagawin. Ang unang grupong aking ituturo ay siyang magsasabi ng hep-hep at ang action nito ay hep-hep. Naintindihan? Opo, teacher. At kapag ituro ko naman ang pangalawang grupo ay magsasabi naman ng hooray. Naintindihan mga bata? Opo, teacher. Kung ganon, tayo ay mag-umpisa. Tandaan mga bata na maging alerto kayo dahil madali lang gagawin natin ito. Intindihan mga bata? Opo, teacher. Sige, tayo na ay mag-umpisa. Hooray! 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 Alright, magsiyo po na kayo mga bata. Malamig mo ba sa amin kasi ngayon? Alam ko po, teacher. Mabuti naman. Ako'y nagagalak na kayo ay narito lahat upang makinig sa ating bagong tatalakayin. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, nais kong iparating muna sa inyo ang ating mga halintutungin sa silid-aralan. At ito ay pinamagatang sukat. At ang letter S, ito ay sumusunod sa pagkakaroon ng kasilid-aralan. Hindi ko alam ang opinyon ng bawat isa. At ang letter P naman, ito ay kumilos ng may pananagutan at disiplina. At letter A naman, ito ay aktibong makilahok sa talakayan at gawain. At ang pangaleo, ang letter P ay panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa silid-aralan. Naiintindihan ba mga bata ang ating alituntunin? Opo, teacher. Ngayon mga bata, gusto niyo bang maglaro? Opo, teacher. Mabuti naman, dahil may inahanda ko sa inyong isang laro. At ito ay magatang kwento mo, kwento ko. Una, igugrupo ko muna kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo, ang kanang bahagi ay magsisilbing unang grupo. At ang ikalawang bahagi naman ay magsisilbing ikalawang grupo. Ngayon mga bata, meron ako rito dalawang envelope kung saan nakapaloob dito ang dalawang uri ng salaysay, ang formal at di formal. Ibibigay ko ito sa inyo at gagawa kayo ng maikling salaysay na base sa inyong nakuha. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Ulitin ko, may nakapaloob dito dalawang uri ng salaysay kung saan ito ay formal at di formal. At gagawa naman kayo ng maikling salaysay na base sa inyong nakuwang envelope. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Sige, at tayo mag-umpisa na. Isusulat, may nakapaloob dyan Manila paper kung saan isusulat nyo ang isang maikling salaysay. Meron lamang kayong 3 minutes.
Gusto mo mga bata? Opo, teacher. Meron na lang lamang kayong 2 minuto. Tapos na kayo mga bata? Hindi pa po, teacher. Meron na lamang kayong 1 minuto. Tapos na kayo? Ayun mga bata, pumili kayo sa isa sa inyong grupo na nagre-representan sa inyong nagawang maikling sanaysay.
sa group 1? Teacher, ang nagawa po namin sa formal na salaysay ay ang kahalagahan ng disiplina. Ang disiplina ay isang mahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat tao. Ito ang nagsisilbing gabay upang magawa natin ng maayos ang ating mga tungkulin sa araw-araw. Magaling, group 1. Bigyan natin ng 5 bagsak ang group 1. Ngayon naman, sino naman sa ito ang magre-represent ka base sa kanilang nakuwang uri ng sanaysay. Kaya ang aming nabunod ay formal aming ginawa ay run out sa probinsya. Sa probinsya, run out. Biglang reunion. Labas lahat ng kapitbahay, dala ang panig at chismis. Si Tito, DJ, gamit sa radyo. Si Tita, kwentong tikbala. Nagkwento tungkol sa tikbala, etc. Mainit at maraming lumok. Oo, pero walang cellphone. Kaya nakikinig na lang kay Lola, nakikitawa sa pinsan at nakikilala ulit yung mga tao sa paligid. Magaling, group. Bigyan naman natin ulit ng 5 bagsak ang group 2. Ngayon mga bata, natatandaan niyo pa ba ang ating tinalakay nung nakaraang araw? Oo, teacher. Ulitin ko, isa lamang ang aking naririnig. Naalala niyo pa ba ang ating tinalakay nung nakaraang araw, mga bata? Opo, teacher. Kung ganon, tungkol saan ang ating tinalakay? Sige nga, Jairis. Tungkol po sa sanaysay, teacher. Tama, ito ay tungkol sa sanaysay. Sino naman kaya makakapagsabi sa akin kung ano ang kahulugan ng sanaysay? Mga bata, sino naman makakasabi sa akin kung ano ang kahulugan ng sanaysay? Itaas na lamang ang iyong kanang kamay sa gustong sumagot. Sige nga. Ang sanaysay po ay isang sulawin ang palitan kung saan kadalasan nakapalusin ang pananaw o pinagdadaan. Tama. Ang sanaysay ay ito ay mga puro-puro o opinion. Ito rin ay tumutulong sa atin sa pagkomunikasyon sa ibang tao. Mga bata, ano nga ulit ang dalawang uri ng sanaysay? Dalawang uri ng sanaysay. Ano nga ulit ang dalawang uri ng sanaysay, mga bata? Sige nga, Isabela. Formal at informal po na sanaysay. Tama. Ang dalawang uri ng sanaysay ay ang formal at di formal na sanaysay na inyong ginawa kanina. Kung saan ang formal na sanaysay, ito ay ginagamit sa paaralan o opisyal na akda. Habang ang di formal na sanaysay naman, ito ay mga ginagamit natin sa araw-araw o sa pakikipagkwentuhan. Ngayon mga bata, gusto niyo ba ulit maglaro? Opo, teacher. Mabuti naman dahil may inihanda ako dito isang laro. Kung makikita ninyo dito sa pisara, merong word search puzzle. Alam niyo ba kung paano itong gawin mga bata? Kung ganoon, makinig ng mabuti sa ating panito. Magpapatugtog ako ng musika. At habang tumutugtog ang musika, kayo ay sasayaw. At may twist ang ating laro, mga bata. Kapag huminto ang musika, kayo rin ay hihinto. At kung sino ang sa inyo ang gumalaw, ay pupunta rito sa unahan para bilugan ang mga salitang hinahanap. At ito ang mga salitang hinahanap. Una ang tema,
nilalaman, anyo, struktura, at kaisipan. Ngayon, mga bata, naiintindihan na ba kung ano ang inyong gagawin? Uulitin ko, bibilugan ninyo ang mga salitang hinahanap dito. Ngayon, mag-umpisa sana tayo mga bata. Magsitayo nga kayo mga bata. Energy mga bata! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha. Energy mga bata! Ikaw ay masaya, tumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Yes, Mary Angel, ikaw ay duwala. Kaya, pupunta ka dito sa unahan upang bilugan ang hinahanap sa search. Narito ang iyong hanapin. Tingnan niyo mga bata. Tama ba ang dinilugan ni Mary Angel? Oo, teacher. Magaling. Ngayon, sa pangalawa. Hindi mo na bata. Energy mo na bata. Tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisiga. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya. Jairis, ikaw ay gumalaw. Kaya, ikaw ay pupunta rin sa unahan upang bilugan na naman ang pangalawang hinahanap na salita. Tama ba ang binulugan ni Jairis na hinahanap dito sa salita? Oo, teacher. Galing. Ngayon, Ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisiga. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, nawala ka. Ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisiga. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. blessing. Kay ba? Kaya ikaw ay pupunta rin sa unahan at bibilugan ang pangatlong hinahanap na salita.
ay tama. Ito ay ang pangatlong hinahanap na salita. Ngayon, para naman sa pang-apat. Sige nga. Jodeline, narinig kitang sumobra sa kanta, kaya ibig sabihin, ikaw ay pumunta rito sa unahan at susulit sa bibilugan ang hinahanap na salita. At ang pang-apat na salita ay structure. Ngayon, para sa panghuling salitang bibilugan ay sasayaw na sayo. Saya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Yan ay medyo masaya, tumawa. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisipa. Kung ikaw ay masaya, tumalapa. Kung ikaw ay masaya, tumalapa. Kung ikaw ay masaya, tumalapa. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay Chairi, si Kai, matawa kaya pumunta ka sa unahan at lugan ng panghuling. Salito ay kaisipan. Tama ba ang binulugan ni Jerry sa mga bata? Oo, teacher. Galing. Ngayon, kayo sino po? Ngayon mga bata, kasi sa inyong mga nakuha o nabilugan ng mga salita ay ito ay makakatulong sa atin upang mas maunawaan natin ang ating tatalakayin mamaya. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, mayroon akong hinahandang laro naman para sa inyo. At ito ay pinabanggitang emoji ko, ipaliwanag ko. Ngayon, igugrupo ko muna kayo sa dalawang grupo. Magbilang nga, simula ko sa iyo, Jodeline, sa dalawang grupo lang. Ulitin ko, igugrupo ko kayo sa dalawang grupo. Makinig mga bata. Ngayon, pumunta kayo sa inyong mga grupo. Dito sa kanang bahagi ang huling grupo, at dito naman sa ikalawang bahagi ang pangalawang grupo. Ngayon mga bata, makinig kayo sa ating kanto. Meron ako ditong mga larawan at babasahin na sitwasyon. At meron rin ako ibibigay sa inyong mga emoji. Ang inyong gagawin ay habang pinapakita ko o binabasa ang isang sitwasyon ay itataas niyo lamang ang emoji na base sa inyong opinion o nararamdaman. Tandaan mga bata na ito ay paunahan. Kung sino ang maunang grupong makataas ng kanilang nararamdaman base sa aking pinakitang litrato o binasang sitwasyon ay siyang makakakuha agad ng puntos. Naiintindihan ba mga bata? Oo, teacher. Mabuti naman, kaya tayo mag-umpisa na.
sitwasyon. Ay pagkatapos nga din pala ng pagpapakita ninyo ng inyong nararamdaman, pipili kayo sa isa sa inyong grupo kung bakit ito ang inyong napiling emoji. Naintindihan mga bata? Oo, teacher. Ngayon, para sa unang sitwasyon, kinuha ng kaklase ko ang aking lapis nang hindi nagpapaalam. Uulitin ko. Kinuha, maging mabilis ha, kung sino unang hindi ako naisama sa laro ng aking mga kaklase. Sila ang una. Bakit naman malungkot ang inyong napiling emoji? Teacher, kasi po, malungkot kapag hindi ka nakasama sa Tama nga naman. Malungkot kung hindi ka nakakasama o hindi ka nila sinasali sa kanilang laro. Ngayon, ito naman ay isang litrato. Maging mabilis tignan dahil paunahan ang pagtaas ng emoji. Sila ang nauna. Bakit kaya masaya ang iyong napili ninyong emoji? sapagkat po ang mga regalo ay nakakalimutan po. Tama, ito ay nagbibigay sa atin ng saya dahil nga ito ay misteryoso. At ito naman ay isang sitwasyon. Nagulat ako nang biglang kumidlat. Di pa tapos. Ulitin ko, nagulat ako nang biglang kumidlat at tumulog habang ako ay nag-isa. Sabay, ulit. Nagulat ako nang biglang kumidlat at tumulog habang ako ay nag-iisa. Nauna sila. Sige nga, ano yun? Bakit yan ang inyong napiling emoji? Bakit yan ang napiling emoji ng inyong grupo? Teacher, kasi po kapag nagulat tayo yung Ito ay ang ating reaction kung tayo ay nagulat. Shock yard. At ang pang-uli ay, ito naman ay larawan. Nauna sila. Bakit ulit masaya ang inyong pinakitang emoji? Dahil po, masaya po pagkasama natin ang kaibigan. Tama, masaya dahil masaya tayo na kakasama ang ating mga kaibigan. Meron pa isang sitwasyon na lamang. Parehas na kayong dalawang puntos, diba? Unang makapagtaas ng emoji sa sitwasyong ito ay siya ang panalo. Maging aktibo mga bata. Kinuha ng kaklase ko ang aking lapis nang hindi nagpapaalam. Ulit. Kinuha ng kaklase ko ang aking lapis nang hindi nagpapaalam. Wala sila. Bakit naman galit ang inyong pinapakitang emoji? Teacher, kasi po kapag may lungkot ng mga gamit ko, hindi na Tama. Kasi kailangan lagi ng permiso bago kumuha tayo ng magamit. Ngayon mga bata, batay sa inyong pagpapakita ng mga emoji o batay sa inyong opinion o nararamdaman, ano ang inyong napansin? Narihan? Batay sa ating gawain kanina, ano ang
habang sinasabi niyo ang inyong mga opinion at nararamdaman sa pamamagitan ng emotion. Sa activity ko ngayon, sa sitwasyon ay yung bibigyan, hinihingi niyo po yung aming opinion base sa aming magiging reaction sa pangyayari. Tama, dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinion o may kanya-kanyang nararamdaman. Ngayon, bakit mahalaga kaya ang ating nararamdaman, mga bata? Bakit kaya mahalaga ito? Sige nga, Jodeline. Bakit mahalaga? Bakit kaya mahalaga na malaman ano natin ang ating nararamdaman? Dahil pinapakita nito kung ano ang kaloob natin. Tama, pinapakita nito ang ating saloobin. Ngayon, mga bata, ang ating tatalakayin ay tungkol sa elemento ng sanaysay. Pero bago natin isa-isahin ang elemento ng sanaysay, nais ko muna sa inyong ulitin ulit kung ano ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng akda kung saan ito ay may opinyon, kuro-kuro, damdamin, at iba pa. Ito rin ay nakakatulong sa atin sa pakikipag-komunikasyon. Ngayon, upang mas maintindihan natin ng mabuti kung ano ang mga parte na nakapaloob sa sanaysay, meron tayong tinatawag na elemento ng sanaysay. Ang unang elemento ng sanaysay ay tema at nilalaman. Ang tema at nilalaman ay tumutukoy sa pinakapaksa o pinakaideya ng sanaysay. Tama. Dito, kung saan dito umiikot ang isang sanaysay at ito rin ay tumutulong sa atin kung halimbawa tungkol saan ang sanaysay. Halimbawa kung ito ay tungkol sa paaralan. Ang tema nito ay tungkol ay paaralan. At kung halimbawa naman, kung ito ay tungkol sa pamilya, ang tema nito ay pamilya. Naiintindihan mga bata? Ngayon, meron ako dito ang halimbawa ng isang sanaysay. Nais niyo ba? Maaari niyo bang basahin ang sanaysay na ito ng malakas, mga bata? Ang aking araw sa paaralan. Ang aking araw sa paaralan ay puno ng saya at pagkatuto. Maaga akong humihiling upang hindi mahuli at makasusunod ng handa. Sa paaralan, nakikinig ako sa buo. Sumasagot sa mga tanong at nakikipagtulungan sa aking mga kaklase. Sa oras ng pahinga, kami ay naglalaro at nagkikwentuhan. Sa pagkatapos ng araw, umuwi ako na may bagong kaalaman at masayang alaala. Mahalaga ang aking araw sa paaralan dahil ito ay tumutulong sa akin na mabago ang aking mga pangarap. Ngayon na inyo nang nabasa ang sanaysay na aking ipinakita, ano kaya sa tingin ninyo ang tema o nilalaman ng sanaysay na ito? Uulitin ko, ang tema o nilalaman ay dito umiikot ang isang
sanaysay kung sa halimbawa, kung tungkol ito sa pamilya, ang tema nito ay pamilya. Ngayon, ano kaya dito ang tema o nilalaman sa sanaysay na ito? Sige nga, Jairis. Sure, ang tema po sa ating binatang sanaysay ay sa paaral. Tama. Ang tema o nilalaman ng sanaysay na ito ay paaralan. Dahil ito ay tumutukoy kung tungkol saan ang sanaysay na ito. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Mabuti. Ngayon mga bata, tumakulong tayo sa pangalawang elemento ng sanaysay. Kung saan ito ay tinatawag na anyo at istruktura. Ang anyo at istruktura mga bata ay tumutukoy sa maayos na pagkasunod-sunod ng ideya o pangyayari. Dahil ito ay nakakatulong sa atin kung paano natin malaman kung saan nagsimula, kung ano ang nilalaman ito sa gitna, o kung paano ito nagtatapos. Ito ay nakakatulong sa atin na sunod-sunod din ang isang sanaysay. Naintindihan ba mga bata? Ulitin ko, ito ay nakakatulong sa atin sa pagkasunod-sunod ng ideya o pangyayari. Kung saan meron itong simula, gitna, at wakas. Ngayon mga bata, sino kaya gustong pumunta rito sa unahan upang sa lungguhitan ang simula sa sanaysay na ito? Sige na. Tama ba ang sinalang propeta ni Jairis? Opo, teacher. Tama ito dahil ito ay nagpapakita kung paano nagsimula ang isang sanaysay. Klaro na ba mga bata kung ano ang simula? Sa anyo at istruktura? Ngayon, sino naman kaya ang gusto pumunta rin sa unahan upang sa lungguhitan naman ang gitna, ang nagpapakita ng gitna sa isang sanaysay na aking pinakita sa inyo? Sige nga, Angela. Tama ka ba ang sinasagita ni Angela na gitna, mga bata? Basahin niya. Sa paaralan, nakikinig ako sa guro. Sumasagot sa mga tanong at nakikipagtulungan sa aking mga klase. Sa oras ng pahinga, kami ay lalaro at nagpipagbuhay. Hindi mga bata. Ito ay tama dahil ito ay nagpapakita ng gitna sa isang sanaysay. Ngayon, sino naman kaya ang nakakapunta ulit na upang sa lungguhitan naman ang pagtatapos ng isang sanaysay o ang wakas ng isang sanaysay? Sige nga, Ms. Gresio. Tama nga ba ang sinalungguhitan ni Ms. Gresio na wakas? Dahil dito nagtatapos ang isang sanaysay. Ngayon,
Naiintindihan na ba kung ano ang kanyang struktura, mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman. Dumako naman tayo sa pangatlong uri ng o pangatlong elemento ng sanaysay. Ang pangatlong elemento ng sanaysay ay kaisipan. Ang kaisipan ng mga bata ay tumutukoy sa mga idea o aral na gustong iparating ng malamang. Halimbawa, ito ay nagbibigay sa atin ng aral. Hindi lang siya basta lamang isang sanaysay, ngunit binibigyan tayo ng aral upang magiging sa isip natin ang sanaysay na ipinapakita sa atin o ipinaparating sa atin. Ngayon, kung titignan nyo ng mabuti dito sa aking pinakitang halimbawa, ano kaya ang kaisipan o aral na binibigay ng isang sanaysay na ito? Sige nga, Janice. Ang kaisipan ko dito ay tungkol sa mahalaga ang ating aral sa paaralan dahil ito ang tumutulong sa ating napawala. Tama. Ang kaisipan nito ay ang aral dito ay nakakatulong sa atin na maabot ang ating mga pangarap dahil ang paaralan ay tumutulong sa atin upang tayo ay mapupunta sa pag-aaral at tayo ay maging handa. At ngayon, para naman sa pangapat na elemento ng sanaysay, ito ay tinatawag na wika at estilo. Ang wika at estilo, mga bata, ay tumutukoy sa paraan ng paggamit ng mga salita sa sanaysay. Halimbawa dito, ang ginamit ng wika ay klaro, na hindi lang basta-basta ng mga salita na napupulot lang natin kung saan-saan. Ito ay nagbibigay tulong sa atin na magbibigay linaw sa isang sanaysay. At tulad dito, ang ginawa dito ay isang malinaw na wika o estilo. Naintindihan mga bata? Opo, teacher. Ngayon, dumako naman tayo sa panglimang elemento ng sanaysay. Ang panglimang elemento ng sanaysay ay larawan ng buhay. Ang larawan ng buhay ay tumutukoy sa pagpapakita ng totoong karanasan ng tao sa sanaysay. Tama. Ang isang sanaysay ay nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi katulad ng kung ito ba ay sa totoong buhay talaga nangyayari, nakakatulong ito sa atin upang mas padali natin maintindihan ang isang sanaysay kung ito ay nagpapakita ng kung ito ay nagtutukoy sa isang totoong buhay. At para naman sa pang-anim na elemento na sanaysay ang damdamin. Ang damdamin ay tumutukoy sa emosyon ng mayakda na ipinapakita sa isang sanaysay. Maaaring ito ay masaya, malungkot, pagod, saya-saya, o takot. Di ba katulad ng inyong ginawa kaninang gawain na inyong ipinakita ang inyong mga nararamdaman base sa isang larawan o base sa isang sitwasyon. Dito pinakita ko halimbawa. Ano ang pinapakitang damdamin nito? Sige nga, Jairis. Masaya. Tama. Masaya dahil dahil nakikinig siya sa ulo o natututo sa ulo. At ang pangling elemento ng sanaysay ay ang tinig, kung saan ang tinig ay tumutukoy sa kabuuang pakiramdam o tono ng sanaysay. Katulad ito ng damdamin, kung ito rin ay malungkot pa, kung ito ba rin ay masaya, kung ito ba rin ay pagod, o takot, kung
Ito ay tumutukoy na sa buong kabuuan kahalagahan ng sanaysay. Naiintindihan na ba ang pitong elemento ng sanaysay, mga bata? Ako'y nagagala at kayo'y nakikinig ng mabuti sa ating tinatalakay. Ngayon mga bata, gusto niyo ba ulit maglaro? Oo, teacher. Mabuti naman. Pero bago tayo magsimula, kayo ay aking papangkatin sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay siyang kanang bahagi ay siyang magsisibing unang grupo at ang kalawang bahagi ay siyang magsisibing pangalawang grupo. Ang pamagat ng ating laro ngayon ay tinatawag na ayusin po sa sanaysay ko. Ngayon, bibigyan ko kayo ng halo-halong sanaysay. Ang inyo lamang gagawin ay buuin po sa tamang pagkasunod-sunod. Pero may quiz ang ating laro, mga bata. Sa challenge number 1, Steve Bonus, kapag natapos ninyo ang gawain sa loob ng 2 minuto, may karagdagang plus 5 points sa inyong grupo. Ang challenge number 2 naman natin, pipili kayo sa inyong membro na pumunta sa unahan upang sagutin ang 2 katanungan. At ang challenge number 3, kapag may isang mali, bibigyan pa kayo ng pagkakataong itama ito bago matapos ang oras. Naintindihan ba mga bata? Bawat grupo ay magtutulungan. Lahat dapat ay may ambag sa gawain. Sa hudyat ko na 3, 2, 1, go, kayo ay mag-umpisa agad. At kapag nagsabi akong time's up, kayo ay hindi dito at nilagay at ipapaliwanag na ang inyong nabuong, ipapakita na inyong nabuong sanaysay. Naiintindihan ba mga bata? Three, two, one, go! Start! Tapos na kayo mga bata? Ang gagaling nyo naman, hindi pa tapos ang oras, pero kayo ay natapos agad. Ibig sabihin, kayo ay nakikinig na mabuti. Ngayon, sa aking napansin kanina, ang unang grupong natapos ay ang ikalawang grupo. Sige nga, sino sa inyong grupo nais basahin din ang inyong nakabuong sanaysay? Ang ating nabuong sanaysay ay tungkol sa isang araw ng pagkakulo. Sa bawat araw, isang aralan ay mahalaga at makabuluhan. Maaga akong nagaganda upang maging handa sa aking matutunan. Habang nasa paaralan, aktibo akong nakikilamok sa talakayan, nagtatanong kung may hindi nauunawaan at tumutulong sa aking mga kaklase. Ang bawat gawain ay nagbibigay sa akin ng dagdag kalamag at kasabihan.
Sa pag-uwi ko, dala ko ang patutunan ko sa buong araw. Ang aking araw sa paaralan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, kundi pati na rin sa paghubog ng aking pagkatao at pangaraw. Ngayon, ang iyong katanungan, ano ang kailangan sa inyong pinagsasabi? O sa iyong nabuong sanisay? Tungkol sa kabuluhan. Tungkol sa kabuluhan ng pagkatuto natin sa pag-aaral. Means, paano nyo napasunod-sunod ang isang sanaysay ng pagmamahal Sa pagpagitan ng pagbabasa at pagbubuti. Imahinasyon sa pagkakasunod na dapat nila. Magaling! Magaling yung dalawang grupo. Bigyan naman natin ng ibang pagsakit ng dalawang grupo. Ngayon, para naman sa unang grupo, sino ang gustong magaling sa unahan? Ang masayang buhay estudyante. Ang aking buhay bilang estudyante ay puno ng karanasan at pagkatuto. Araw-araw, maaga akong pumapasok sa paaralan upang matuto ng mga bagong aralin at makasama ang aking mga kaibigan. Sa loob ng silid-aralan, ako ay nakikinig ng mabuti sa guro, nagsusulat ng mahalagang impormasyon at sumasagot sa mga gawain. Sa oras ng pahinga, kami ay nagbabahagian ng pagkain at kwento na nagbibigay saya sa aming araw. Pagkatapos ng klase, ako ay umuwi na may dalang bagong kaalaman at impormasyon. Ang pagiging estudyante ay mahalaga dahil ito ang naghahanda sa akin para sa aking pinapakasan. Ngayon, ano yung magaling buhay? Ano ang damdaming pinapakita sa iyong nagawa sa iyong nabuong sa isa? Masaya po, teacher. Bakit ito ay masaya? Dahil ito po ay tungkol sa ang masayang buhay estudyante. Bigyan naman natin ng ibang bagsak ang unang grupo. Ngayon, para sa inyong ngayon, mga bata, kung talaga mga naiintindihan nyo na ang ating dinakay, ano nga ulit ang pitong elemento ng sanaysay? Sige nga, Janice. Ang pitong elemento ng sanaysay ay una ay ang tema, ang nilalaman pangalawa ay ang kanyang istruktura, at ang pangatlo ay kaisipan, at ang pangapat ay hilagsilo. Ang panglima ay larawan ng buhay, ang anim ay kapdami at ang panghulian ay tuloy. Magaling, Janice. Bigyan naman natin ng tatlong bagsak si Janice. Ako'y nagagalak dahil nakinig kayo ng mabuti sa ating tinanakan. Ngayon, para sa inyong pagsusulit, kumuha ng kalahating papel at sagot na nito. Basahin at unawain ang bawat tanong. Isulat ang tamang sagot. Unang tanong, ano ang tawag sa pangunahing paksa o ideyang tinatalakay sa sanaysay? Ulitin ko, ano ang tawag sa pangunahing paksa o ideyang tinatalakay sa sanaysay? Pangalawa, ito ang maayos na pagkasunod-sunod ng ideya sa sanaysay tulad ng simula, gitna, at bukas. Ulitin ko, ito ang maayos na pagkasunod-sunod ng ideya sa sanaysay tulad ng simula, gitna, at bukas. Pangatlo, ano ang tawag sa mensahe o aral na nais iparating ng binagda? Ano ang tawag sa mensahe o aral na nais iparating ng binagda? Pang-apat, ito ay tumutukoy sa paraan ng paggamit ng salita at estilo ng pagsulat ng may tanda. At ang pangalima, ano ang tawag sa paglalarawan ng tunay na karanasan o
o pangyayari sa buhay. Ulitin ko, ano ang tawag sa paglalarawan ng salaysay na karanasan o pangyayari sa buhay? Tapos na ba mga bata? Oo, teacher. Yan, ipasa mo sa ating usapan. At para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang maipiling salaysay batay sa sariling karanasan sa araw-araw. Siguraduhin na magagamit at makikita ang inyong salaysay sa pitong elemento ng salaysay. Isulat ito sa inyong kwaderno. At doon nagtatapos ang ating talakayan. Ayan mga bata. Tandaan lagi na magiging tibo at makinig sa guro. Ayun lang mga bata. Paalam po,